Alam ninyo ba kung ano ang pinakamapanganib na lihim na maaaring itago ng isang tao? Hindi ito yaman. Hindi ito kapangyarihan. Ang pinakamapanganib na lihim ay ang tunay na pagmamahal na pinilit mong itago sa loob ng maraming taon. Dahil alam mong kapag nalaman ng taong mahal mo ang katotohanan, hindi na maaaring maging pareho ang lahat. Ang kwentong ito ay hindi igawa-gawa. Ito ay ang kwento ng aking buhay, ng aking sakit, ng aking pagbabalik. At ng pinaka hindi inaasahang araw ng aking buhay nang tumawid siya sa kalsada, nakita niya ako at nagsimulang umiyak. Ang pangalan ko ay Marco. 30 taon na ako nang simulan ang lahat. Mayroon akong maliit na negosyo noon, isang tindahan ng pagkain sa may Peleng. Hindi kami mayaman, pero sapa ang aming buhay. May bahay kami, may pagkain, at mayroon akong asawang nagmamahal sa akin. O kaya ay iyon ang akala ko. Si Ligaya. Kung marinig ninyo lang ang pangalan niya, maunawaan ninyo kung bakit nagpakatanga ako para sa kanya. Ligaya, kagalakhan. At tunay nga siyang naging kagalakan ng aking buhay sa loob ng 6 na taon. Nakilala ko siya sa isang handaan ng aking pinsan. Nakasuot siya ng simpleng damit na puti, ngunit para sa akin, parang anghel siyang bumaba mula sa langit. Mabilis kaming naging magkasintahan. Pagkalipas ng 2 taon, ikinasal kami sa isang simpleng seremonya sa simbahan ng aming baryo. Ang unang 3 taon ng aming kasal ay puno ng saya. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Nagtatawa kami sa hapagkainan, nagagalit ng magkasama sa pelikula, nagmamano sa mga bata sa kapitbahay tuwing Pasko. Ito ang buhay na pangarap ko. Ito ang buhay na akala ko ay panghabang buhay na akin. Ngunit sa ika-4 na taon, nagbago ang lahat. Hindi ko agad napansin. Ganyan talaga ang mga pagbabago. Hindi sila dumating ng biglaan. Dumating sila ng dahan-dahan. Parang tubig na unti-unting tumatalsik sa bato hanggang sa maputol ito sa kalaunan. Unti-unting naging mas tahimik si Ligaya. Naging mas madalas ang kanyang kaguwi ng huli sa gabi. Naging mas malamig ang kanyang mga ngiti. Naging mas maikli ang aming mga usapan. Isang gabi, nagtanong ako, Ligaya, may problema ba tayo? Tumitingin siya sa labas ng bintana. Bago pa man niya masagot ang aking tanong, alam ko na ang sagot. Marco, sabi niya, kailangan nating mag-usap. Ang 3 salitang iyon. 3 salita lamang. Ngunit sa sandaling iyon, nadama ko na gumuho ang lahat ng aming itinayo. Naramdaman ko na ang mundo ay biglang lumubog sa ilalim ng aking mga paa. Sinabi niya sa akin na may iba na siyang mahal. Sinabi niya na nagkita silang muli ng kanyang dating kasintahan bago ako, isang lalaking nagtatrabaho sa malaking kumpanya sa Maynila. Sinabi niya na nagbago na ang kanyang nararamdaman. Sinabi niya na humihingi siya ng tawad. Tawad! Arabang ang tawad ay makapagpapabawi ng lahat ng nawala. Hindi ako nagsalita. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagalit. Naupo lang ako sa gilid ng aming kama, tinitingnan ang kamay ko, at nag-isip kung kailan nagbago ang lahat. Kung kailan nahinto ang pag-ikot ng mundo na dati ay paikot sa amin. Pagkalipas ng 1 buwan, legal na kaming naghiwalay. Ibinigay ko sa kanya ang aming bahay. Ibinigay ko sa kanya ang aming negosyo. Wala akong hiningi. Wala akong hinawakan. Lumakad lang ako, dala ang aking ilang damit at ang aking wasak na puso, at hindi na ako lumingon. Ano ang gagawin mo kapag nawala ang lahat? Ang ilan ay umiinom. Ang ilan ay lulubog sa mga bisyo. Ang ilan ay mabubaliw. Ako, nagpanggap akong pulubi. Hindi ito isang metaphor. Hindi ito isang larawan ng wika. Literal na nagpanggap akong pulubi sa kalsada. Nagsimula ito ng isang gabi na walang kwenta. Naglalakad ako sa may Divisoria, ababa sa isang madilim na eskinita, nang makita ko ang isang matandang lalaking nakaupo sa sahig, nakayuko, may hawak na kalawanging lata. Tinitingnan siya ng mga tao. May ilan na tumatawid para maiwasan siya. May ilan na nagbibigay ng barya nang hindi man lang titingin. Naupo ako sa tabi niya. Hindi ko alam kung bakit. Baka dahil noon, pareho kaming walang lahat. Ano ang iyong pangalan, Lolo? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Matanda ang kanyang mga mata. Uno ng mga kwentong hindi ko malalaman. Tatay Berting, sabi niya. Nanahimik kami ng matagal. Pagkatapos, tinanong niya ako. Bakit ka nakaupo dito kasama ko? May problema ka ba? Umiyak ako noon. Ngunit hindi ito ang isang lalaking umiyak. Ito ang isang lalaking nadurog, nabasag, nawasak at ang lahat ng mga piraso ay hindi na makakahanap ng tamang lugar para magsama-sama muli. Ikinwento ko sa kanya ang lahat. Si Ligaya, ang paghihiwalay, ang pagsuko ko sa lahat ng aming pag-aari.
Nakinig siya ng walang paghato. Nakinig siya ng parang isang amang matagal na niyang ginagawa ito para sa anak. Pagkatapos na matagal na katahimikan, nagsalita si Tatay Berting. Anak, sabi niya, may mga taong kailangang mawalan ng lahat bago nila malaman kung sino talaga sila. Nagalab ang isang bagay sa loob ko nang marinig ko iyon. Hindi ko pa noon naiintindihan kung ano. Ngunit ngayon, pagkatapos ng lahat, naiintindihan ko na. Bumalik ako kinaumagahan. At sa sumunod na hapon. At sa hapon pagkatapos noon. Nagsimula akong gumugol ng oras kasama si Tatay Berting. Natutunan ko ang kanyang mundo. Ang kanyang buhay sa kalsada. Ang mga tao na dumadaan. Ang mga taong nagbibigay. Ang mga taong hindi nagbibigay. Ang mga taong nanghuhusga nang hindi nagsisikap na maunawaan. Isang araw, nagalok si Tatay Berting ng kanyang damit. Isang lumang kamiseta na may butas sa may balika. Subukan mo, sabi niya, ngumingiti. Sinuot ko ito. Nakaupo ako sa tabi niya sa kalsada. At sa unang pagkakataon mula nang umalis si Ligaya, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kalayaan. Hindi ang kalayaang gawa sa pera o sa tagumpay. Ito ang kalayaang gawa sa kawalan. Kapag wala ka ng lahat, wala ka nang matatakot pang mawala. At sa sandaling iyon, naunawaan ko kung bakit nagpapatuloy ang mga taong tulad ni Tatay Berting. Hindi dahil walang pagpipilian, kundi dahil minsan, sa pinakamababang bahagi ng iyong buhay, nakikita mo ang pinakatotoo sa mundo. Nagpatuloy ako. Hindi isang araw, hindi isang linggo. Sa loob ng 3 buwan, lagi akong bumabalik doon. Nagsusuot ng lumang damit. Nakaupo sa kalsada. Hindi nagmamakaawa. Nanonood lang. Nag-aaraw. Ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan ang mangyayari. Habang nakaupo ako sa kalsada, nagbukas ang aking mga mata sa bagay na hindi ko nakita noon nung mayroon akong negosyo, nung mayroon akong bahay, nung akala ko ay mayroon akong lahat. Nakita ko ang mga tao. Talaga silang mga tao, hindi lang mga mukha sa daan. Nakita ko ang isang ina na nagbibilad ng sariling pagkain, para ibigay sa kanyang anak bago sila dumaan sa akin. Nakita ko ang isang estudyante na lagi siyang naglalagay ng barya sa aking lota. Kahit kitang-kita mo sa kanyang shoot na naghihirap din siya. Nakita ko ang isang matandang babae na tumigil sa harap ko at nagsabi, Diyos na ang bahala sa iyo, anak. At lumakhad siya, ngunit may iniwan siyang bag ng pagkain sa aking tabi. Ang mundo ay hindi puro sakit. Ang mundo ay puno rin ng mga taong handang magbigay, kahit sila mismo ay kulang. Kailangan ko lang ng 3 buwan ng pagkawala ng lahat para makita ito. Sa ika-4 na buwan, nagpaalam ako kay Tatay Berting. Saan ka pupunta? Tanong niya. Babalik na ako sa buhay, sagot ko. Ngumiti siya. Ang ngiti ng isang taong nakakaalam ng lihim na hindi pa nalalaman ng nakaharap sa kanya. Huwag mong kalimutan ang nakita mo dito, sabi niya. Hindi ko nalimutan. Nagsimula akong muli. Mula sa simula, nang walang pera, walang negosyo, walang bahay na sarili ko. Nagtrabaho ako bilang kargador sa Pelink. Nagtipid ng nagtipid. Hindi ako nagpabaya sa sarili ko. Gabi-gabi, sinusulat ko ang lahat ng natutunan ko sa kalsada. Ang mga tao, ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga pangangailangan na hindi nasasabi. At doon ko nakita ang oportunidad. Ang mga taong nasa kalsada, ang mga nagbibenta ng maliit na paninda, ang mga hindi napapansin na malalaking negosyo. Kailangan nila ng isang tao na may intindihan sila. Kailangan nila ng isang sistemang makakatulong sa kanila nang hindi sila napapalampas. Nagsimula akong mag-alok ng libreng serbisyo sa mga maliit na negosyante sa Pelink. Tinutulungan ko silang pamahalaan ang kanilang mga kita, ang kanilang mga gastos, ang kanilang mga ipon. Walang bayad. Ginagawa ko ito dahil gusto ko, dahil nakita ko kung paano namumuhay ang mga taong ito. At gusto kong makatulong. Sa loob ng 6 na buwan, ang aking pangalan ay naging kilala sa Pelink. Hindi bilang isang mayaman, hindi bilang isang sikat, bilang isang mapagkakatiwalaan. At iyon, napagtanto ko, ay mas mahalaga pa sa lahat ng salapi sa mundo. Isang negosyante ang nagtanong sa akin kung gusto ko bang makipagtulungan sa kanya para sa isang mas malaking proyekto. Isang sistema ng pagbebenta para sa mga maliliit na tindahan. Tinanggap ko. Nagtagumpay kami. Mula roon, isa pa. Sa loob ng 2 taon, nagkaroon na ako ng sariling maliit na kumpanya. Hindi malaki, ngunit lumalago. Hindi maringal, ngunit matibay. At sa bawat hakbang ng tagumpay, lagi ko itong ginagawa na may isip ng mga taong nakita ko sa kalsada. Ang kanilang mukha, ang kanilang pangangailangan, ang mga salita ni Tatay Berting na hindi ko malilimutan.
Pagkatapos ng halos 3 taon mula nang umalis si Ligaya, isang ordinaryong umaga ang binago ang lahat. Nagmamadali ako papunta sa isang pulong nang marinig ko ang isang pamilyar na tinig sa likod ko. Isang tinig na sa loob ng 3 taon ay naging bahagi ng aking mga panaginip at ng aking mga bangungot, ng aking mga alaala ng saya at ng aking mga luha sa dilim. Marco, huminto ako. Hindi agad ako lumingon. Kinailangan ko ng ilang segundo. Kinailangan kong ihanda ang aking sarili. Nang lumingon ako, nakita ko si Ligaya. At ang unang bagay na napansin ko ay hindi siya ang Ligaya na aking kilala. Ang Ligaya na aking kilala ay may kumpiyansa, may ngiting laging naroroon, may tikas ng isang taong alam kung saan siya patungo. Ang Ligaya na nakatayo sa harap ko ngayon ay may mga mata na nagsasabi ng kwento ng sakit na hindi ko inaasahang makita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nangyari ang hindi ko inasahan. Umiyak siya. Hindi ito ang umiyak ng isang taong nagbibigil. Ito ang umiyak ng isang taong matagal na nagtatago ng lahat at sa wakas ay hindi na kaya pang itago pa. Ang mga luha ay dumadaloy ng walang tigil at nakatayo siya sa gitna ng kalsada. Hindi iniisip ang mga taong dumadaan. Hindi iniisip ang kanyang hitsura. Nanonood lang sa akin habang umaapaw ang lahat ng hindi niya nasabi sa loob ng 3 taon. Hindi ko alam kung ano ang tamang gagawin. Isang bahagi ko ay gusto siyang takasan. Isang bahagi ko ay gusto siyang alugin at sabihin, saan ka nung kailangan kita? Ngunit ang mas malaki at mas tahimik na bahagi ko, ang bahaging ginawa ng 3 buwan sa kalsada kasama si Tatay Berting, ay nagutos sa akin na lumapi. Ligaya, sabi ko, mababa ang boses. Ligaya, ano ang nangyari? Umagaw-agaw siya ng hininga sa gitna ng kanyang pag-iyak at sinabi sa akin ang lahat. Ang lalaking pinili niya, ang lalaking dahilan ng aming paghihiwalay, ay hindi naging ang taong akala niyang kilala niya. Nagbago ang lahat pagkatapos ng kanilang pagsasama. Naging kontrolado. Naging malupit sa salita. Naging taong lubos na kakaiba sa lalaking nakilala niya. Ngunit higit sa lahat ng kwento ng kanyang sakit, ang mga salitang pinaka-nag-iwan sa akin ay ito. Marco, nang malaman ko kung ano ka na ngayon, nang marinig ko ang mga kwento ng mga tao sa Peleng tungkol sa iyo, kung paano mo tinulungan ang lahat, kung paano ka bumangon mula sa wala, naunawaan ko kung gaano kita kahibang pinabayaan. Mga kaibigan, sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pinaka-komplikadong emosyon ng aking buhay. Naramdaman ko ang kalungkutan para sa kanya. Naramdaman ko rin ang galit na matagal ko nang kinakain sa loob. Naramdaman ko ang pagmamahal na hindi ko pa rin ganap na namatay, kahit gaano ko kasubukan. At naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Habag, hindi pa sa aking sarili, kundi para sa kanya. Para sa isang taong pumili ng maling landas at kailangan ngayong harapin ang bunga ng pagpiling iyon. Sinabing ko sa kanya ng maingat, ng mahinahon, ng may respeto na wala sa sandaling iyon ang galit o ang sakit. Ligaya, masaya akong malaman na mabuti ka. At natutuwa akong marinig na natuto ka. Ngunit ang mga taon na lumipas ay hindi na mababawi. Ang sakit na nadama ko ay totoo at mahalaga. Hindi ako makapag-aalok ng kung ano ang hinahanap mo ngayon. Dahil kung ano ang meron kami noon ay natapos na, at ang buhay ko ay nagpatuloy sa ibang direksyon. Ang kanyang pag-iyak ay naging mas malakas. At sa kabila ng lahat, lumahok ang aking puso. Ngunit minsan, ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang naiintindihan mo na ang ilang bagay ay hindi para buuin ulit, kundi para pahalagahan ang kanilang lugar sa iyong nakaraan at hayaan silang maging bahagi ng dahilan kung sino kang ngayon. Sinimulan namin ang pag-uusap, hindi bilang mag-asawa, hindi bilang mga estranyo, kundi bilang 2 taong may pinagsamang kasaysayan na kailangan nilang harapin ng may dignidad. Ikinwento ko sa kanya ang lahat. Si Tatay Berting, ang 3 buwan sa kalsada, ang mga tao na nakita ko, ang mga aral na natutunan ko sa pagkawala ng lahat. Habang nagkukwento ako, nakita ko sa kanyang mukha ang mga emosyon na nagbabago, mula sa pagkagulat, sa pag-unawa, sa isang bagong uri ng paggalang na hindi pa nandoon dati. Marco, sabi niya pagkatapos ng matagal na katahimikan, hindi ko inakala na kapag pinabayaan kita, ay magiging ganyan kakalayo. Ni ako, sagot ko. Hindi ko rin inakala iyon. Ngunit kailangan ko iyong mawala para malaman ko. Maraming araw ang lumipas pagkatapos ng pagkikitang iyon. Nagpadala si Ligaya ng ilang mensahe. Hindi lahat ay sinagot ko agad. Kailangan ko ng oras para sa aking sarili, para sa aking mga desisyon, para sa aking puso na natutunan na ring lumakad ng mag-isa. Ngunit ang kwento ay hindi natapos sa sandaling iyon sa kalsada.
Ilang linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng isang sulat. Petal, hindi email. Sulat na may kamay. Pagbukas ko, nakita ko ang sulat kamay ni Ligaya. Isang bagay na hindi ko pa nakita mula nang kami ay nagkasintahan pa. Isinulat niya ang lahat ng hindi niya nasabi noon. Ang kanyang mga pag-aalala na tinago niya mula sa amin. Ang mga sandali na gusto niyang sabihin sa akin na kailangan niya ng tulong ngunit hindi niya nagagawa dahil sa kanyang pagmamalaki. Ang mga pagkakataon na nais niyang humiling ng tawad, ngunit hindi niya alam kung paano. At sa dulo ng sulat, isang pangako na hindi para sa akin, kundi para sa kanyang sarili. Na maging mas tapat, na huwag nang takasan ang mga bagay na mahirap, na matuto mula sa lahat ng nangyari. Pag-alis ko sa bahay ng araw na iyon, may isang bagay akong ginawa na hindi ko pa nagagawa sa loob ng 3 taon. Nagpunta ako sa inang simbahan kung saan kami ikinasal ni Ligaya. Umupo ako sa harap, tinitingnan ang altar, at naalala ko ang lahat ng magagandang sandali. Ang kanyang ngiti nang makita niya ako sa aislo. Ang kanyang mga kamay na nanginginig nang hawak niya ang aking mga kamay. Ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa at pag-ibig sa araw na iyon. At nagpasalamat ako. Hindi para sa sakit. Hindi para sa paghihiwalay. Nagpasalamat ako para sa lahat ng iyon. Abilang ang sakit. Dahil kung wala ang lahat ng iyon, hindi ko makilala ang sarili ko. Hindi ko makilala si Tatay Berting. Hindi ko makita ang mga taong kailangan ng tulong. Hindi ako magiging taong nakatayo ako ngayon. Ang buhay ay hindi nagbibigay sa atin ng mga kwento na gusto nating marinig. Nagbibigay ito ng mga kwentong kailangan nating marinig. Ngayon, ilang taon na ang lumipas mula sa lahat ng iyon. Ang aking kumpanya ay lumalago. Ang aking puso ay bukas muli, hindi sa takot na pagbubukas, kundi sa maliwanag na pagbubukas ng isang taong natutunan na ang pagmamahal ay hindi dapat takasan. Mayroon akong mga bagong kaibigan, mga bagong karanasan, at isang bagong pag-unawa sa buhay na hindi ko kayang ipalit sa kahit anong bagay. Si Ligaya at ako ay hindi na muling nakita bilang mag-asawa. Hindi iyon ang ending ng kwentong ito. Ang tunay na ending ay ito. Dalawa kaming nagtagumpay na lumabas sa sakit ng aming kwento bilang mas mabuting tao. Siya ay nagbukas ng kanyang sariling maliit na negosyo, isang bagay na lagi niyang pangarap ngunit hindi niya nagawa noon. At ako, nagpatuloy sa landas na sinimulan ko mula sa kalsada. Si Tatay Berting, kung nagtataka kayo, atuloy ko siyang binibisita. Nagawa ko na siyang tulungan na magkaroon ng mas komportableng tirahan at hindi na siya kailangang matulog sa kalsada sa gabi. Ngunit araw-araw, umupo pa rin siya sa kanyang paboritong sulok ng kalsada. Hindi na siya para sa pera. Nakaupo siya doon dahil iyon ang kanyang lugar sa mundo. Ang lugar kung saan siya nagbibigay ng karunungan sa mga taong kailangan ito. Tulad ng nagawa niya sa isang wasak na lalaki na hindi pa alam kung sino siya. Ang pinaka-importanteng aral na natutunan ko sa lahat ng ito ay ito. Ang buhay ay puno ng mga sandali na titingnan mo at iisipin mong ito na ang pinakamabigat na sandali ng iyong buhay. Ngunit ang mga sandaling iyon ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ang mga sandaling iyon ang simula ng pinaka-importanteng kabanata ng iyong buhay. Kapag nawala sa iyo ang lahat, kapag naupo ka sa kalsada at walang malay kung paano ka babangon, tandaan mo lang ang isang bagay. Ang mga taong pinaka-nagbabago ang mundo ay hindi ang mga taong hindi nahulog. Sila ang mga taong nahulog, nanatili sa lupa ng sandali para maramdaman ang lahat ng kailangan nilang maramdaman. At pagkatapos ay dahan-dahang tumayo muli, mas mataas pa sa dati. Ang iyong pagbagsak ay hindi ang iyong kahulugan. Ang iyong pagtayo, muli ang nagbibigay sa iyo ng halaga. At kung mayroon man kayong siligaya sa inyong buhay, isang taong nagbitiw sa inyo o kayong nagbitiw sa kanila, isang relasyon na nagtapos at nag-iwan ng sugat na hindi pa ganap na gumagaling, nais kong sabihin sa inyo ito. Ang sugat ay gagaling. Hindi nito may kukulong ang inyong puso magpakailanman, maliban kung hahayaan ninyo ito. Ang puso ay ginawa para lumago, hindi para manatiling nakakulong sa nakaraan. At kung mayroon sa inyo ang nakaka-relate sa kwentong ito, kung mayroon kayong sariling kalsada na kailangan ninyong tahakin, kung mayroon kayong sariling 3 buwan ng pagkawala na kailangan ninyong harapin, nais ko lang sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Ang bawat isa sa atin ay may kalsada na kailangan nating lakbayin. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kadilim ang kalsadang iyon, kundi kung natutunan tayo nito sa daan. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ito. Kung naantig kayo, kung natutunan kayo, kung naramdaman ninyo ang kahit isang bagay habang binabasa o naririnig ninyo ito,
Iyon ay sapat na para sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit kinukwento ko ito. Hindi para sa simpatiya, hindi para sa pagpapakita ng aking sakit, kundi para sa pag-asang makatulong sa kahit isang tao na nakakaramdam ngayon ng katulad na naramdaman ko noon sa kalsada. Walang lahat, ngunit may lahat pa rin na naghihintay sa kanila sa kabila ng dilim. Huwag kayong sumuko. Ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Ang pinakamagandang kabanata ay maaaring ang isang hindi pa ninyo nakukuha. At kung gusto ninyong marinig ang mga katulad na kwento, mga kwento ng totoong buhay, pagkawala at pagbabalik, ng sakit at kagalingan, ng mga leksyon na hindi matutuklas sa mga libro, kundi sa mga karanasan ng mga taong totoong nabuhay ang mga ito. I-subscribe na kayo sa channel na ito at pindutin ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng kahit isang kwento. Bawat video ay isang bagong buhay na inyalay para sa inyong pag-unawa. At kung naantig kayo ng kwentong ito ngayon, o may bahagi nito na tumalab sa inyong puso, pindutin ang like button. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng taong maaaring makita ang video na ito at kailangan ng katibayan na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga pakikipaglaban. Ang inyong like, isang mensahe sa mundo na ang mga kwentong katulad nito ay mahalaga. Ang karanasan ng mga taong nahulog at tumayo muli ay karapat-dapat marinig at pahalagahan. I-share din ito sa mga taong sa inyong palagay ay kailangan marinig ang kwentong ito ngayon. Maaring hindi nila sasabihin na kailangan nila ito. Ngunit marahil, sa tamang oras, sa tamang sandali, ang kwentong ito ay magiging ang isang bagay na kailangan nila para maramdamang may umaalam, may nakakaunawa, at ang buhay ay nagpapatuloy kahit gaano kagabi ang nakaraan. Hanggang sa susunod na kwento, alagaan ang inyong sarili. Dahil ikaw, kasama ang lahat ng iyong mga sugat at lahat ng iyong mga tagumpay, ay karapat-dapat ng pinakamagandang buhay na maaari mong maranasan.